nagparamdam sa social media ang matagal ng nowhere to be seen sa sirkulasyon ng showbiz. Nang mag-post siya sa Instagram nung Friday, "Kapamilya, hindi man Lopez ang apelyido ko, I may be retired and no longer an employee, pero ang puso ko nandito pa rin. Titindig para sa ating pamilya." Tapos eto na. Di ba yung mga Ayan, gym oh. may mga salamin? Ayun. Ayun, may Ay, ayun o, may oo kuya nga. na nakasombrero. Siya nga, oo. So ako, nung una kong pinanood yung video, wala akong napansin. So nung nakita ko yung photo na screenshot, sabi ko baka naman edited. Eto na nga, history was made, Titos, dahil isang malaking tagumpay ang wakas at simula the Trilogy Concert Finale. Record-breaking ang nasabing concert dahil tinatayang nasa 100,000, Tito, ang crowd ng gabi yun. Mga Marites! Lunes na naman ng gabi. Marami kaming latest. Kumpleto po ang popcorn sa Chika at Intriga. Bagong lahat, bati muna ako sa Marites all over the world. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. This is your easygoing instructor, Alan Jones, Alan D. Nauubusan na. Going! Fun-loving easygoing. At ang inyong PhD, Rose Garcia. Yan, ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Kala ko easy to get. Pwede Ay, din. Di hard ba? to get. Ay! Hindi yan totoo. Ang ganda ng lighting natin, tama ba? Ganda ba? Ganda ngayon. Fair. Maliwanag. Yes, maaliwalas ang buhay. Parang at any moment darating si San Pedro. Langit na ba ito? May dalang manok. May dalang Ale. manok. Ale. Kayo, sa ating mga bagong Ganun Marites, pala. sama na sa ating chismisa ng mga showbiz balitang pinag-uusapan dahil kahit sino ka pa, siguradong Marites ka. Like, share, and subscribe na sa MU Entertainment YouTube channel. Simulan natin mga Marites. Ito na isang linggong Chismis! Bimbi Aquino in love na. Wow! Ding Dong Dantes is working with Chris Aquino, yung PhD. Nagulat ako. Bimbi Aquino in love na. Tapos, Ding Dong Dante. Nataranta ako. Ayun na nga. So, nanggaling na ito mismo kay, ayan, Ay, ba't may takip ang she's the girl. Eh, siguro for privacy naman. Paray, na-curious din tuloy ako. Sino Privacy ba? bal, Mas lalo easy going. Para lalo ma-curious mga tao, sino tong girl na to? Pero andyan na yung image sa fest niya lang wali. Pero yan, syempre ang nag-reveal din yan ay ang walang iba kung hindi ang kanya mudra. Oh, Walang dear. iba kundi si Chris Aquino. It's really Chris Aquino, di ba? Read mo Oh. na na very Chris. Ha? Read mo na very Chris. Yung ano yung Oo. post. Na very Chris. So, nasabi niya nga na si excited daw siya sa day na si Bimbi ay talaga malalaman niya na ay, in love na. In love na si Bim. So, hanggang sa sinabi nga ni Bim na meron na siyang kumbaga sa Tagalog ay napupusuan. Oh. So, hindi pa tayo sure kung magjowa na ba sila or Getting to know each other stage or pa lang. na in love pa lang si Or Bim. dating stage. Pero obviously, aware si girl na Na si Bimbi yun. ay may Charot. gusto sa kanya. Hindi kasi, unang-una pinost. May ganon. Oh. Sabi niya nga, basta sabi ni Chris, ayun na nga, I'll be very, very blessed to have her for my daughter-in-law. O meaning, Ganun lang kagad. yes, meaning, boto na. Ano ba yan? Pero sinabi naman niya, in 7 or 9 years pa. Ilang taon na ba si Bimbi? Parang 19 nakalagay kasi may hashtag 19. Asan? Ay, sa Oo dulo. nga. So, kung 7 to 9 years, mga ano pa, parang okay na siyang i-let go si Bimbi ng mga 26, mga ganun, 25, ano, yan. So, lagi daw niyang tinatanong si Bimbi, ayan, parang gusto niyang padala ng flowers, gift, balloon, chocolate. Pero si Bimbi mismo, ma'am, kumbaga, please, dahil kumbaga, malalaman na ni girl na it's not from me, but it's from mom. Oh, yun na. But anyway, nakaka-happy naman na may napupusuan na nga si Bimbi. Although nakatakip pa ng puso
kung sino man siya. Wala yung pang mukha. face reveal. So yes, wait natin ang face reveal. In connection with that post ni Chris regarding Bimbi, nabanggit na rin niya na obviously may niluluto silang project ni Ding Dong Dantes at ng production. So, hindi ko pa nakausap si Dong, pero tinawagan ko si Pau. Wala pa rin siya masabi regarding that project. Parang ang dating sa akin, pinipitch pa lang. Kay Dong? Ni Dong. Yung si Dong konsepto, nagpipitch? yung konsepto na gusto niya sigurong gawin for Chris Aquino. Or maybe the production. Feeling mo lang, ano yun? Wala Hindi akong naman siguro mo. nararamdaman. Wala nga Unang-una, hindi naman sinabi going. ni Chris na gagawa siya movie. Ang ano ni Chris ay Mag-talk yung show online, ulit, di ba? diba? Talk show. O baka something to do with that. Alam mo, hula talaga si Rose. Wala siyang nararamdaman. Wala siyang Wala akong Wala nararamdaman. siyang vibes today. Nagkaganon na ba? Nagpo-produce ng ganon si Dong? Baka nandyan na eh. I think naman si Dong naman talaga, papunta naman talaga yan sa Di ba? director naman, producer Producer naman. na. Oh, well, at saka, siguro, naku-curious doon siya o nagkakaroon siya ng interest kasi nga, matagal nang nawala si Chris at alam mo din naman, iba pa rin naman si Chris, di ba? Talk show. At marami din naman na nakakamiss sa kanya na yun nga, sa kanyang talagang forte, which is talk show. Talk show. Oh, yan. Okay. So, abak malay mo sa talk show ni Chris, doon natin malalaman, doon din Jowa reveal. ang reveal kung sino tong Girl. napupusuan o Mystery kinailaban girl. ni Bimbi. Oh, yan. Abangan natin. Okay, ito naman mga Marites, Angel Oxin. Wait lang, Oo, Dean. meron pa ba? Parang may gusto silang sabihin katulad. Ano ng- ba? Napatingin ako sa natawa ko. No relation to BM. Talaga. Promise. So, Sure kayo, ha? Kung supportive tayo kay BM, kung may Oo, lapit. di ba? Oh, supportive tayo sa lahat ng mga nagmamahalan. Oh, wow. Lahat ng Like. uri ng pagmamahal. Oo. Like, Ay, ikaw parang hindi. Hoy, oo, support. Oo. Mamaya nga kay Catherine, tsaka kay meron ako ulit. ay nako mga Marites. Ito na Kung magbalita alam nyo naman lang tayo kung ano ang kay talk kanina. Angel Oxin, mga Marites. Muling nagparamdam para ihayag ang suporta sa ABS-CBN. hindi ito. Is he going or is he to Yes. get or Hard to what? get. Wow! Aliw ako sa liwanag. Bongga. Oh, di ba? Oo. So, yun nga, Tito Muli nagparamdam sa social media ang matagal ng nowhere to be seen sa sirkulasyon ng showbiz niya na si Angel Oxin nang mag-post siya sa Instagram noong Friday, April 18. Actually, si Angel naman, Tito, nabi-break naman niya yung, ano niya, di ba, yung SOCMED, ano niya, hiatus. Pag gusto niyang, may gusto siyang i-post, tulad nung nasa PBB ang ano niya, stepson niya na si Joaquin Arce, di ba, post galore siya at super, support siya. Pinaramdam niya talaga ang supporta niya kay Naramdam ba? Hindi masyado kasi hindi, naramdaman naman pero hindi pa rin nanalo si Walang pa rin, Oo. Ayun nga. So, yun ang stepson niya sa asawa niya na si anak yun ni Neil Arce kasi Joaquin, 'di ba sa unang asawa. Neil, So anyway, like a true kapamilya pinaramdam ayan nga ni Angel oo, ang naging kanyang suporta dyan. sa ABS-CBN sa kanyang post na yan nga sa Instagram. Sabi niya, kapamilya, hindi man Lopez ang apelyido ko, I may be retired and no longer an employee, pero ang puso ko nandito pa rin, titindig para sa ating pamilya. True to your slogan, once sa kapamilya, always sa kapamilya. Buong puso hanggang ngayon para sa ABS-CBN. Tito, may Ano connection. ba yung away niyan? Nangyayaring gulo Oo, dyan di ba sa- gusto mo nga i-report mo, Oo, di ba? Yung oo, tungkol sa gusto sa- away ng mga Lopez. Ayoko nga, wala nga ako alam dyan, ano? Naku, parang ikaw sana ang magre-report ng tungkol. Ba? Tungkol ko sa magpinsan, di ba, Tito? Si Picky Lopez, na may-ari ng Lopez, Lopez Inc. Siya pala ang ang presidente, si Federico Picky Lopez. Ano yung mga Lopez Inc? Ano nga ba yung Tito? Ma? Kaya, re-report ko ba yung kung alam ko? Ayun, tapos, kumbaga isa yun sa mga, siguro, Oo, basta kumpanya. ang Lopez Group of Oo, Companies oo, yan. oo. Oo. Tapos, siya ang nag-propose na i-shutdown ang ABS-CBN, Tito, noong 2025. Dahil nga naman, financially, nagsa-struggle naman Sabi talaga nga, ng oo, malala. oo, noon, dahil wala- naman ng Naman. publiko yon. Dahil sa, nagsimula ng shutdown, Tito, di ba? Ganon. So, yun ang niya, pinopropose niya. Pero, syempre, kumontra naman doon ang pinsan niya na si Gabby Lopez na parang kumbaga laban pa rin, kumbaga, di ba? Fighting. Oo, fighting. Kahit na nalulugi tayo or struggling tayo, Ay, nun ah. go pa rin siya, di ba? Dahil parang ang importante sa kanya yung
Parang sinumpa ang Legacy. tungkulin ng tatay niya si Kapitan Yun, Henny yun. Lopez dito, di ba? Na, in the service of the Filipinos, sabi niya mas importante magserbisyo sa bayan mo kaysa yung profit. Dapat hindi raw nauuna yung pera, kumbaga ganon. So laban pa rin. At ang dami nag-post naman talaga ng mga kapamilya, halos lahat talaga makakilala natin, pati mga artista. Talaga may kanya-kanya silang may essay writing na naganap na naman, Correct. di ba? O kanya-kanya paramdam ng kanilang pagmamahal at support. Sa lobin, di ba? Tsaka support. Oo, correct. May mga kanya-kanyang emote. Tapos doon sa post ni Angel na yon, kasama doon yung mga may carousel ng photos ng mga niya, ginawa niyang pelikula, mga projects. Shows sa ABS-CBN. Ayun. Tapos, syempre, ang dami react dito. Ang dami natuwa sa post ni Angel. Tapos, nag-comment sila. Gaya ni Agito Isidro. Sabi niya, miss you, Jel. Love you. Tapos, si Angel, dun sa mga reaction, sinasagot niya, dun sa post niya na yun. Nagre-react naman siya. Sabi ni Joaquin Arce, sabi, nag-comment, ang GOAT, G-O-A-T. Alam mo yung meaning ng GOAT, di ba? Mr. Fu? Great. G-O-A-T. Greatest of all time. Alam ni ano Dean. daw? Pinabog ka. Greatest of all Greatest of time. all time. Ang GOAT, G-O-A-T. So, Siyempre, alam ko, no? Nagpapanggap lang ako kayo naman. Diniktahan pa ako. Charot. what? Ang galing! Mamate. so, yun tawag niya kay Angel, G-O-A-T. So, nag-smile naman emoji ang sagot ni Angel. Tapos, nag-comment ang tatay ni Joaquin na si Neil Arce. Sabi niya, naalala ko yan. Pinapanood ko yan nung bata pa ako. Sabi ni Angel, sakaling kita dyan 10 times Yun. Tapos may nag-comment din dito na para kay Neil naman. Kumbaga siya ang minessage. Sir, please convince our beautiful wife not to retire yet. Ask her to make more projects. Not being selfish here, but if her health won't allow it, then it's sabi niya, understandable. Thank you. Then mo naman si Neil, hindi niya sinagot. Tapos yung iba na nag-message din kay Angel, sinasagot niya. Sabi ni Direct Lester. Apelido ni Direct Lester dito, tinag-direct na incognito Rose. Tapos sabi niya, your kapamilya are still waiting for your comeback project. Sabi niya kay Angel. Sabi ni Angel, direct. Ganon. So nag-react naman siya. Tapos sabi ni Mike Bawa, bata pa lang ako, idol ko na po kayo, Miss Angel Locsin. Sabi niya, hoy, siguro close sila nito si Mike Bawa, parang reporter dito, di ba? Sabi niya, hoy, magpakita ka. Tapos yung isa, sabi, thank you, paki-revise lang po yung caption, Miss Angel, and remove the word, yung retired na word. Sabi niya, steady amats, comment ng comment sa Angel, para mga close niya siguro yung kinomenta niya. Diba? Ayun. O isa pang issue nga, meron daw 15. Di ba may tinatawag ng magic 15? Oo, dapat talaga nasa report mo yan about ABS. May magic 15 na tatanggap ng, gano'n kalaki? Retirement billion Billion ng retirement Oo, nila. Billion, di ba? Ano naman yun? Parang possible naman yun. Kung talagang super, yung mga higher ups to, Tito, yung parang mga super obviously, executives na di ba? matataas. Posible naman umabot ng ganun talaga kung yung service nila, yung kanilang, ang tawag doon? Retirement package. Posible namang umabot sa ganun. Yung matataas talagang posisyon. Hindi may pera pa kung Pero, yun. Hindi, ganito yan. May I add? Sige. Narinig ko lang kanina. Matagal na yata yan. Baka mula pa nung Hindi pa, nag-shutdown. Mm. Talagang meron talagang mga makakatanggap ng mga malalaking retirement. Benefit. Hindi ko na mabanggitin ko sino yung mga ilan sa kakayalan natin na kasama doon. Pero hindi pa nila natatanggap. Pero ang kwento, hindi naman daw sila yung tipong ibigay nyo na o magra-rally or what. Parang naiintindihan nila. Hindi nila pinupwersa. Oo, hindi nila Ibigay. pinupwersa. Oo. So, kumbaga, yung kakilala natin na sinasabi mo, may iba to? doon, director. Oo. Oo. Meron na executive. May executive, executive correct. talaga yan. Oo, yeah. Kasi yung mga celebrity, hindi naman talaga yan regular empleyado. employee, Talent yan Kung nakakontrata lang sila. Siyempre, Ganun. Ayun. Okay. Ito na nga mga Marites, para sa fans ni Catherine Bernardo, Ay! meron na naman pong balita si Mr. Fu. Dahil nga, Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala, di mapaghiwalay. Mayor, nahagip sa workout video ni Catherine. True ba na nag-travel ulit? Ako na talaga. The Parang official. Pang-pitong episode na consecutive episode Kaya na mo na maraming Bernardo fans. ako. Mark, Nanonood official sa track atin. na correspondent. Oo nga. Dapat talaga maging friends ko na sila by tomorrow. But anyway, eto na.
So may lumabas na video na nag-workout si Catherine. Ang ginagawa niya yung nauusong Hydrox training. Ay, ibig sabihin ng Hydrox, Hybrid plus Rockstar. Wow. Ano yan? Functional training yan. Combination ng hybrid running with functional strength training. Yung may mga hinihilang-hilang lubid, meron dito si Ai, tinutulak di na ba? kineme. Ganon, no? Tsaka may tinutulak na mga plates, tapos pabalik-balik, gano'n. Functional training talaga siya. So, video talaga yung lumabas. Tapos, eto na. Doon sa gilid kasi ni Catherine, di ba yung mga Ayan, gym may mga salamin. Pero yung salamin na Salamin-salamin. salamin, sabi na. Asan dyan, Fu? Ayan, ayun no. Nakikita mo doon, may nakita yung heart. Dito tayo sa Ayun, ano yung... Ano. Ayun. Ayun, may nakita, Ay, ayun oh, may okay, oo kuya nga. na nakasombrero. Siya nga. Oo. So, Gym date. So ano siya, hindi yung salamin na parang salamin sa Zumba or sa group class. Salamin lang nung gym itself. So parang medyo ano siya, ano ba tawag doon? Naka-tint. Parang hindi maliwanag yun ng salamin. Pero glass siya na parang pader nung gym. So ako, nung una kong pinanood yung video, wala akong napansin. In fairness kasi kinukuhanan si Catherine, tinutulak nga niya yung ano. So wala akong napansin. So nung nakita ko yung photo na screenshot, sabi ko baka naman edited. Parang inilagay lang yung kuya. Pero hindi. Nung inulit ko yung video, ay, Yun oo nga. may kuya na lumalabas. Na sinasabi nila na si Mayor Mark na. Ganun naman talaga yung formahan ni Mayor, di ba? Yung may ganun na. Well, base sa pormahan, siya nga. Pero kasi blurry malabo yung kuha. But anyway, syempre, alam mo naman, yung mga fans, yung mga sumusuporta, kinikilig, at yung mga hindi sumusuporta, nairita. Dahil, alam mo naman, hindi naman lahat boto sa kanilang ano. Buti wala na naman nagtanong. Mayor. Ano? Ayun, di ba Yung yung mayor, mga... Yung nandiyan mga ka na alas naman. Gym ka ng gym, Mayor. Saan ka na, wala naman, sa Maynila yan, Gym ka hindi lang. naman yan sa Oo, Lucena. correct. Ay, mga Mayor ganon. naman. Paano May naman gym yung... naman sa Lucena, Mayor. Oo. Mayor, paano naman yung tubig? Ganon. Tsaka may ilaw na ba yung, May yung ilaw. kalye, yung mga ganon. But anyway, tapos, so parang sinasabi, talaga hindi na napaghihiwalay si Catherine. Kasi kahit saan, hindi lang basta sa pasyalan or sa kung saan mang activity ni Catherine, nandun si Mayor. Inseparable. Tsaka parang may lumabas noong February na parang nag-yoga ba o nagkaroon ng class. Tapos ang kasama ni Catherine doon ay Si Mayor. hindi nga si Mayor, parang kapatid o pinsan ni Mayor na parang, they close na rin si Catherine doon sa family ni Mayor. Parang may naalala kong gano'n na lumabas. Pero kung tama ang intindi ko, yung stylist yata ni Catherine, o basta kaibigan. one of her team, Ang nag-matchmake. pinsan yata ni Mayor. So parang yun ang naging, siguro, yun ang naging daan. Oo. Matchmaker. Tapos, bigla may lumabas, after niyan, may mga lumabas naman na photo na nasa airport, si Catherine tsaka si Mayor. Sinasabi, ayan na naman, alis na naman, ganyan-ganyan. Kasi nga binabalita mo kasi parang Oo. may balita mo ulit na umalis, di ba? So, ni-upload ko nga, sabi ko. Pero, ang sabi naman, hindi daw yun bago. Ayan, hindi daw yan bago na photo. Ibig sabihin, Oo naman, ano posible to, alis daw. ng alis. Posible Alis lang. daw, yan yung photo nila nung umalis sila Baka nung papuntang February. Thailand tsaka nung Ito, Bhutan. yung recent week. Yung recent na alis nila, yun ang sinasabi. So, hindi naman daw bago. Kasi may nagsabi pa na, in fairness daw, nasa Lucena daw si Mayor na mga oras na na, yan. na ipinost yan. So, nasa Lucena siya nagpapahinga. Nagpapahinga! Nagtatrabaho. Napagod sa biyahe. Grabe Yun kayo. lang. So, yun lang ang update natin. Hindi ko sure kung meron sa susunod na episode, kung may anong lalabas. Dapat meron. Meron, no? Abangan yan ng fans. Naku, dapat O, makita. talaga. Travel, Sa nag-gym. Ano pa kaya ang... Ano, Susunod na next? headline, Mr. Fu nakipag-dinner kina Catherine at Ayun. Mayor. Ganun na. Kasama ka na sa news. Kasama na ako dun sa ano. Why not? Balita. Balita, Oh, why diba? not? O kaya, Mr. Fu, inaagaw si Mayor kay Catherine. Ganon. Mr. Fu, Mr. Po, Or pwede Ay, talaga. Mr. Fu, Oh. political advisor. Ay, grabe yung political advice. Pwede bang love advisor? baka na, Mr. Fu, gym trainer. Oh. Yeah. Oo. Ni Mayor. Ni Mayor. Hindi Mr. Fu, i-guest si Mayor sa... WTFU. Maghuhubad kaya si Mayor. Grabe. Mayor, buwan ka na. Ang dami.
Baka na lang natin. Every episode may bangko tayo. di ba, hindi Hindi mawawala. Yun lang. Bak no, hindi. Di ba? Marami pan si Catherine. Dahil ito na ma'am, Department of Tourism. Pinasalamatan ng Bini at si Sofia La Forteza ng Cat's Eye. Yes, PhD? Bongga. Yan nga. So after ng week 2 ng Bini, ng Cat's Eye, ng Coach Sela, nung Saturday morning sa atin, naglabas ang DOT, ang Department of Tourism, ng kanilang statement bilang pagkilala at pasasalamat din sa grupo ng Bini at saka kay Sofia La Forteza ng Cat's Eye. Sabi nga ng DOT, kumaga, ito, for raising the Philippine flag on one of the world's most iconic stages. Or stage. Over the past week, you have brought pride and excitement to Filipinos around the world. Basta nagkapakalamat, in-acknowledge ng Department of Tourism yung ginawa o naipakita naman ng grupong Bini at saka ni Sofia La Forteza. Kumbaga, ang naitaas nila dito ay ang bansang Pilipinas naman, in all fairness. Then, Ba't ka tumatawad? Alam mo, ba't ka tinatawanan? Nagnanod nga ako. Buti pa ang DOT. then, Dapat naman talaga, no? Dapat naglabas talaga sila ng statement. Wow. Kasi Wow. syempre, mo yan. coming from Mr. Fu. Oo, diba? Para kay Okay. Sofia at sa Bini. Anyway, sa week 2, iniba nila ang opening number nila. Siyempre, different outfits. Tinimulan nila sa mga Zero Pressure, Carrera, Salamin na hits nila. Then, they Buti naman closed hindi na it. Shaggy ang una nilang song. Pero I like that. They Wala nang closed Shaggy. it with Pantropico, with the Philippine flag. Ayan, ito nakikita natin. Oo, bongga With the yan. Philippine flag in a big LED backdrop. Kung ikaw naman ay Pilipino, I'm sure Oo. tama naman yung sabi ng mga Ano, ilang kinilabutan ako nagko-comment. dyan. Yun nga, As in. makaka-goosebump ka rin na Iiyak ka din, oo. maluluha ka. Yes, Yeah. nakaka-proud. Ayan. Tapos nakakaaliw din kasi, from Salakot, yung, of course, na meron silang costume na salakot nung week 1. Ngayon naman, ito nga, for raising the Philippine flag naman. Kaya tama yung comment ng isang netizen. Sabi niya, Bini could have just gone there and promoted themselves as Bini. But no, they made it clear where they came from. Yes. They carried the Philippines with them proudly and loudly. They really went there to prove Filipinos have world-class talent and they did. So proud of you, Bini. Sabi ng isang netizen na nag-comment. Actually, ang daming magagandang Hindi lang yan, komento. Nanood ka ba? Marami, Nanood ka ba, oo. Rod? Ditong Isang favorite second. part ko dyan, yung nagpakilala sila isa-isa. Iyon na nga kasabihin Yeah, ko. yes. Correct. You- So, bukod doon, tama ka. Using their... Ito ang ang bongga rin nung nakaisip nito. Yes, alam mo diba? kung sino mo nakaisip niyan? Yes, She winner deserves ka. a raise, Mr. Correct. Fu. Ang galing ng idea, oo. Pinakita Isa-isa din, sila. pinakilala din sa stage, hindi lang yung Pilipinas. Kung hindi, yung mga iba-ibang Lingwahe or dialekto natin. dialect natin sa Oo, Philippines. correct. Katulad ni Maloy. Oo, Batangueña, di ba? Pagkakasalida. O sana tama ang pagkakaano ko. Pagkakasalida. Si Sheena naman, kumusta? Coachella, obviously, Tagalog. Si Gwen from Albay. Marhay na hapon, Bicolana. Coachella, Oragon. Yes. Si Aya, Bisaya. Cebuano. Buano pala si Aya. Naimbag nga aldaw kanyayo amin. Naku, sana Ay, tama. hindi si Buana yung Rose, yung naimbag Ilocano yan. Ilocano yung Rose. Ito, sabi, ito, mali yan. Ilocano. So, Ilocano. Kaya parang taka ko Oo, eh. iba Cebuano yung- ba si Meron Aya? kang Cebuanong iba, tignan mo. Hindi yung... So, ay pinagpalit nila. Oo. Ayun na nga, pinagpalit. ano yung Cebuano? Si Stacy ang Cebuano. Yun yung... Hindi. Ang naimbag ay... Yun ang Ilocano. Ilocano. Ay, sorry, tama. Ako po nagkamali. Ay, naku, Ro. Si Stacy Ay, ang naku, Ro. Ilocano Ano ang ba nagsabi na naimbag. Si Aya, Ay, ni Cebuano, Gio. Syagit og Kusog. Ayun. Meron pa isang Cebuano dyan. Marhay. Si Joanna Tagalog. Si Mika
English. Si Colette Bohol. English. Bohol siguro. Oh, Ito ano yung sabi? maayong hapon. Maayong, ayan. Tama. Saya rin yun. Di ba, Saya Bohol rin. is din? Yes. Cebuano. Yan. So actually doon, nakaka-proud ganda talaga naman, doon. oo. Nakakatuwa. Ayan. Kung sino man na nag-isip, Natuwa ka ba, Mr. Fu? Hindi ko naman napanood eh. Again. nag-promise ka eh. I did not! You broke your promise. No, I eh. did not promise Yeah. anything. Ang alam ko nandun pa sila, meron pa silang performance sa, di ba, hanggang buong April parang nandun pa may sila. Grammy pa sila. Tama, yung Grammy. Oo, Ayun meron po. pa So, Billboard. syempre, congrats sa Bini, kay Sofia La Forteza, at it's a pride Si, pa rin ng si ating... Sofia kasi, kahit na bansa. global group ang Oo, dala LA-based dala ang pa rin niya ang oo, bansa. Pinay na Pinay naman talaga si Sofia. Yes. Dala rin niya yung bandila ng Pilipinas. In fairness to her. Correct. Kasi bawat isa sa kanila, meron sila sa kanya-kanyang bansang nire-represent. Represent. Wow. Yun. Ayan mga blooms Ito after Bini, ito naman SB19. Record-breaking ang wakas at simula. Finale concert. At kapatid na nilang P-pop girl group na Sonara. Pinakilala na. Yes, Alan D. Ito na. Yung bagong mamahalin si Fu na grupo. Ito na nga, history was made, Tito, sabi ng 18 fans dahil isang malaking tagumpay ang wakas at simula the trilogy concert finale ng P-pop Kings na SB19 nung Sabado, Tito, April 18. Siyempre 18 ang date para sa 18 sa SMDC Festival Ground sa Parañaque. Ayan, record-breaking ang nasabing concert dahil tinatayang nasa 100,000, Tito, ang crowd ng gabing yon. Sa open-air venue sa Parañaque, it was SB19's biggest concert yet. And they did not disappoint, Mr. Fu. From the opening number na pasabog, dahil meron talagang literal na pasabog, may pa-fireworks up to the very last production, ay talagang pinahanga at pinasaya nila. May pa-drone. Ng SB19, ang kanilang audience, by delivering world-class, ang ganda ng venue. At buti hindi umulan. Entertainment, Correct. Tito, na talaga naman pinag-isipan at pinagkagastosan. World-class performance na level up ang production, Tito. It was produced by sila mismo, Onesie Entertainment, at ang company nila yon, Onesie. Yes, Tapos, ang Live Nation Philippines, yon ang nag-produce. Okay, kwento sa amin ni OG Narvaez Rodriguez na taga-Abante na nakikarami kagabi, Rose, sa birthday ni Ron Romulo. Na ano? So, Nahanap ako. nanood si So, nandun siya sa SVIP, bongga bigay ni si Jun bakla. Lali yung ticket niya. 6 na malaking stages ang venue, nasa venue. Hindi lang isa, Tito, 2. 6. So, ang bilang niya, 3 sa harap, 1 sa gitna na ganyan, tapos 2 sa likod. Pero sabi naman ni Ana Cerezo sa report niya sa ABS-CBN News, 4 daw yung stage. So whatever, kung ilan Ano ba man yun, tama? basta multi-stages Dahil siya. marami, nakita ko din yung parang layout nila eh. Oo. As in, so, Hindi naman kumbaga, marami, Tito, pero Oo, kumbaga, more than 4 siguro, or 4. Basta marami, multi-stages na nagpalipat-lipat dito yung lumilipat-lipat na tumatransfer yung SB, umiikot sa venue. Kaya, kung nasa gitna ka man or nasa likod ka man, hindi ka lugi dahil makikita mo sila ng harapan dahil pumupunta sa'yo yung yung mga boys. Ganon, Tito. Hindi lang sila nag-i-stay doon sa harap. Di ba usually, ang concert sa harap lang. Para wala namang gana si Mr. Mamaya dito siya magre-react. Naka 20 plus songs, Tito, ang SB. Sabi ni OG. At naiyak pa sina Pablo, Stel, Josh, Ken at Justin. Doon sa portion, nagpapasalamat na sila sa kanilang beloved fans na 18. In fairness, napaka-sexy ni Ken. Saan yung ang sexy ni Ken? Si Philip, si Ken Suson. Siya talaga yung lalaki yung ang ganda ng Siya yung katawan. lalaking lalaki? Oo, siya yung Bakit iba. iba? Bakit may babae? Alam mo, ang macho ng walang duda. Kasi ba mga may nagabaan ba? Bakit nagdududa ka ba sa iba? Sandro Sandro. Oo, si Pablo first time nagsando kasi parang first time. dare yun sa kanya. Oo, tapos si naman lagi naman nakasando si Stel. Stel halos laging hubad. Ganda ng katawan ako kasi ni Stel, di ba? Pero ang sexy talaga sa akin ni Ken, in fair. Si Ken naman talaga yung bruskong bruso at saka Oo, lala. ang ganda ng- Tsaka ang ganda soft, yung, di ba yung mga lalaki na hindi makuda? Correct. Si Stel halos Hindi makuda. halos hubad na the whole time. Laging Sino nakalabas ang makuda? katawan. Makuda. Mga kwento, ganon. Ang tanong ko nga, sino eh. Oo. Sasagot ka ba sa tanong ni Rose? Si Alan, makwento.
Okay, guest nila dito ang Japanese boy group na Be First. At ipinakilala na nila for the first time Yes. ang kanilang Sisters. sisters, ang P-pop group. Ayan, P-pop girl group na kapatid ng SB19. Ito ay ang Sonara. Ayan, may surprise performances sila dito. At so bali kinataling kanyang debut single na Uy debut. Tabi Ang Tabi. dami. 1, 2, ilan yan? Seven sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na sila 8, 9, 10 yan nandyan. May kasama yata sila diyang ibang may staff. Oo. May Yung tatlo hindi. Sila Musmi ang sumulat nung song tito. Ang 7 members ng Sonara ay sina Eureka, Ella, Dominique, Tin, Megumi, Lei, and Nami. Ayan, in fairness ay bongga sila mag-perform, powerful ang vocals at malalakas ang dating Ah, talaga ba? Move over, Bini! Sabi! Yung Grabe lang kita naman. kanina. Hindi, maganda yan kasi hindi naman sa nagtatapata. Kung maganda yung may competition, may mga laban, may di ba, kung friendly competition. Pero kaano-ano nila si Rosemary? Ang kasi parang doon galing Sonora. yung it's Ano ba, Sonara? Sonora? Sonara. Parang Si Rosemary Sonora. Sonora. Pero parang Iba. pero parang galing nga rin daw to sa Spanish word na sonora which means sound. Pero ibang spelling. Di ba parang X ang spelling? X tapos A, Sonara. Ayun, syempre kapatid lang SB19, so mahuhusay sila po. I'm sure. Nila ang training nila, di ba? I'm sure. I'm sure kung ano yung training na Oo, ginawa ng dapat. SB19, dapat gagawin din nila dito sa Rosemary Sonora. Hindi man nila makopya yung kung ano yung exactly ginawa kasi nag-Korean trained ang SB. Tsaka ilang years yon. Eto na, I'm sure kung ano yung natutunan nilang mga, di ba, training talaga na dapat i-apply yun yung ginawa nila sa grupo na to. So, sa May 15 ang official debut ng Sonara dito. Ayan. At ayun, back to SB19, they raised the bar of local concert experience and it's the new benchmark daw dito ng live concert entertainment scene. Kaya naglabas sila ng statement kasi parang may gumagawa daw na fake na fan page for Sonora. Sonara. Sonara. Ano ba? Sonara. Sonora. Rosemary ko ba yan? Naalala ko talaga si Sheryl Cruz. Dahil kay Rosemary Sonora. But anyway, Sonara. Si Sonara, naglabas ng statement yung management team nila na hindi totoo yung fan page na lumalabas. Hindi yun official ng Sonara. So abangan muna kapag meron kasi hindi pa nga Actually, nilulaunch. na-launch nila yan officially pag na-launch na Kasi rin parang sila. meron ng ginagawang fan page. Alam mo, simula pa lang marami ng mga Pero ano yung pelikel. common yun na kahit hindi pa nilo-launch, meron ng mga Pero nag-statement Fan-made, sila. Pero sabi, clubs. wag daw, hindi daw yun. Pero wag ang daw? lakas agad Wag daw paniwalaan. Ang lakas agad ng Sonara Hindi, dito yung dahil mga syempre fans naman, pero sila gumawa talaga ng mga Hindi, fan parang page kasi ang dating official fan page daw. May official Page, Kung not fan kiniklaim page. na ganon, Hindi nga pwede. So anyway, ngayon pa lang tito, ang lakas na ng suporta ng kasi syempre kuha na lang 18, di ba? Parang True. meron na agad silang Correct, support. built-in ang fandom. Pero syempre, anong tawag yata sa kanila ay ano nga ba yun? Basta mamaya, babalikan Mamaya, ko. balikan mo na lang kami. Oo, basta may tawag na sa fandom ng Sonara, in fairness. Sonara. Ang next sa SB dito, sila, di ba? Maglalapalusa. Yun ang Oo, next. yan. After ng kanilang itong... Much awaited yan. Oo, napakabonggang nila nito, WAS, finale concert. Lalapalusa ang sunod nila. Ay, yung Sonara Music Fest. babies daw. Hindi ko alam kung babies sila. Hindi Sonara. Hindi sila mamaya. babies eh. Hindi siguro ganyan kahaba. Oo, hindi. Meron, hanapin ko mamaya. Sonara Bebs. Tapos, July 30 to August 2 yun dito sa Chicago. Tapos yung Summer Sonic Music Fest sa August 14 to 16 sa Tokyo naman yon sa Japan. Ayun. Okay, congratulations. Yes. SB19. Ay, tapos nakakatawa Ano pa? si Chini De Leon, no? Nakita mo ba yung mga post ni Chini? Baliw, nanood siya dito, nagpapagod siya. Ang haba na nilakad niya para sa SB talaga. Doon niya lang ginawa raw sa SB19. Sobra siyang funny. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Oh, di ba? Di ba? Pumunta pa sa At dito Korea, may di ba? Kwento ni OG, may matatanda rin, naka-wheelchair dito. Oo. Nanood talaga. At kilala nila sina Pablo. May mga favorite dun sa, may bias sila dun sa Grabe, Meron talaga. Di ba? Iba Ang pumunta. galing din talaga. Iba Ganun rin talaga yung pag SB. fans. At mga foreigner din from Japan, from iba-ibang countries. Yeah, ganun may mga talaga. puti talagang they came here just to watch.
Yung concert dito. Ah, grabe yung nanginig factor ulit, Tito. So, alam mo, alam ko isip Sino ko- favorite mo sa SB19? Lahat naman sila. Isa lang. Pantay-pantay ang Isa lang. Hindi nga pantay-pantay dahil sinabi mo si... I-congratulate na lang Anong natin pilit? ang SB19. Yes. Abangan ka na lang. Ano yung kanilang ano? Sa abroad? Ano? Lollapalooza. Lollapalooza. Ano sabi mo? Lollapalooza. Lala Honor. Lala Honor. Lollapalooza. Pero hindi, sobrang hinihintay na yan, yung performance nila Yes. doon. Oo. Kasi parang kumaga, after Coachella, sumusunod dyan ang Lollapalooza. Ganun Yeah. leveling yan sa Music Fest. Kaya, Okay, balita naman congrats. natin mga Marites, si Heath Hornales sumakses ang unang fan-meet concert at in-announce niya rin po doon na magkakaroon siya ng album at sa July ang mas malaking venue na kanyang concert. Irap na talaga ako dito. Ito balita ko, ayon nga sa kaibigan ko si Angelo na talagang Solid hit. solid ang ano ay sold out ang first ever fan meet ni Heath sa naginanap sa SM Sky Dome. Kasi bukod sa song number niya, nakapag-banding siya sa mga hit waivers sa pamamagitan ng mga games na at paggawa ng TikTok trends kasama sila. Naiyak naman sila nang magbigay ng mensahe ang buong pamilya ni para kay Heath. At inanunsyo nga niya doon ang kanyang major concert, mas malaking venue sa yan, manood pa tayo July. niyan. Oo, dahil meron na nga siyang single, yung Back to You, under Star Music na kinanta. At meron siya mga kinantang Lakas ni covers para sa fan meet ng Yam na sinuportahan din ng mga ibang PBB alumni. sino nandun? Si Miguel, si Joaquin. Close niya yan eh. Tapos si Rib ko nandun. Basta yung babae. Caprice. Crystal. Wala si Caprice wala. Caprice. Wala si Caprice. Alam Hindi ko yun. talagang parang ano. Si Crystal. Oo, si Crystal close niya yan. Yun. Bakit ganun? Hindi ko alam, Diyos So, ko. di ba sila ang pinipair? Binabalita ko Tawagan lang. mo. Hindi pa parang ayaw nga daw ni Caprice na may love team. Ay, ni Caprice. Bata pa si Caprice. Minor pa yun. Kaya nga ng love team. Minor pa yun. Oo, kaya gusto niya ay nang magkaroon ng love. Minor ba? Bawal mag-love? Oo, bawal pa, di ba? Talaga ba? Bakit sila Siyempre, di ba? Ate D tsaka si ano? Luma. Luma naman ang comparison mo. Bakit yung mga sabi niya, TGIS ba ano? Hindi pa. siyempre nagsasolo, alam mo naman, di ba? Pag nagsasolo na, di ba? Nagsolo na yan. Kung gusto, sabi ng GMA sa kanya, mag-love team kayo ni Heath. Di siya Oo nga, susunod. lakas nila Ayaw eh. pa, kasi ayaw pa nga eh. Lakas Hindi ba pa siya- ng team okay up lang, nila malakas eh. sila. Kayo naman baka naman ano Kapag lang. iba sa Rose, kaya niyang tumanggi sa management, sinabi, ano kayo? Eh baka, di ba sinabi nga ayaw daw Ayaw may pa, love oo. team? Di ba? Ayaw nga niya, di ba? Hayaan mo na sila. Kaya baka naman ano Nakikialam lang, tayo. nag-CR lang kaya hindi nakita dun sa ano venue. Kaya Wala naman sinabi eh. Baka Di ba? naman- Siyempre pag ando si Caprice, lalabas at lalabas yan. Alam mo, di ba? nakakatuwa yun, di ba nagsalita si yung sinatatay niya, si yung Michael tatay Roy. si Michael Roy, oo. Oo, tapos may iyak-iyak siya sa support Oo, ng mga ano. Dalawang babae, fans. kapatid niya, yung mas matanda Heather, tapos parang yung pinakabata, babae rin, Maymay. Panganay nila yung isang girl. Oo, parang middle child pala si ano. Oh, middle child si Heath. Nasaan nga yun? Ayun. Yung tatay, ayun. Andiyan si Jem Hornales, yung nanay. Grabe yung face card talaga ni Heath. Oo, gwapo talaga. In fairness, po. Okay, mga Marites, ito, Sarah Geronimo, Daddy Delphine. In one event, maraming natuwa. PhD, Marites Mayam. Ayun na nga. Actually, isa ako sa natuwa. Sa totoo lang, nung nakita ko palang kahapon yan eh, may lumabas sa mga, of course, sa social media, sa mga news. Kasi nag-post din si Sarah. Ito ba yung post ni Sarah? Pero nawala na eh. Sa IG story kasi yun. Nakasama niya si Daddy Delphine o si Tatay Delphine. It's an event to ng isang brand ng phone tungkol sa Earth Day. Yan. So, ginanap siya sa may MOA daw eh. Tama ba? So, may dog, kasama yung dog. Sa may MOA, malapit sa MOA, o MOA ground or what. Yan, kasama yung dog ni, siguro dog ba to ni Sarah? Oo, malamang. Oo. Mahilig siya sa dog. Ayan. So, sa mga naka-witness dyan, sa mga nakakita, maraming natuwa kasi parang ang saya-saya daw ni Sarah. Saka parang
okay sila ni Daddy Delphine. So, syempre, eto na, mga susunod dyan. Hinahanap na naman nila si Mami Mami Divine. Bakit daw si Daddy Delphine lang? Parang wala si Mami Pero Divine. teka, na-explain na bakit nga si Daddy ang nandyan? Anong Hindi ko alam connect niya sa Ala ko event? masyado kung anong talagang pinaka-tema ng event. May Basta family about keme Earth ba? Day. Oo. Malay mo, si Daddy Delphine naman talaga ang laging sumasama, di ba? Pag may mga, like, performance. Si Daddy Delphine na nakakasama ni Sarah. Pero Kaduwe. matagal hindi. Yeah. Nga. Actually, ito Kung ano ang tong- very first Ayan, time so, na lumabas what's with that si event? Sarah Kasi ano, na may kasama siyang Daddy. Magulang niya. pamilya niya o Oo, magulang kaya nga. niya. Oo. After a long Ano kaya time. meron sa event na yun? Kumbaga, it took how many years? Yes, para... 2020. O, di 5 years din, di ba? Ayun pa ba yun? Of course. Kailan mo Nakatagal. nakita na nagkasama sila after na kinasal si Sarah at si Mateo? Wala, di ba? So, ito pa lang. So, at least dito na ipakita nila na, ay, mukhang talagang okay na pala. Baka sila lang yung tipong hindi na nila gustong ipaalam pa or i-news pa na okay na po kami or something. Baka naman, hindi natin alam baka naman after True. a After year a or a long few time, years oo. or you'll never know, naging okay na rin naman sila. Baka nagkakausap-usap na. Kasi parang may nilabas na rin na si Sarah at si Mami Divine ay nagkakausap naman. Okay Meron naman. nga ganun. Oo. So, ngayon lang talaga yung may appearance sila na, nakita na okay na sila talaga. Yan. So, kung may naghahanap kay Mami Divine, syempre may naghahanap din kay Mateo. Dahil tuwing may Kasi Mami ganap- Divine, si Mateo magkasama naman. Pwede rin. Pwede rin naman. Pwede rin naman. Baka yung susunod na makikita nating post, si Mateo, Ay, nagpo-post naman na napakabongga kasama nun. niya si Mami Mami Divine at may kasama naman silang pusa. Ito pala, si Mami Divine at saka si Mateo, nandun lang sila sa van, waiting. Chika-chika sila. chika. Pero gumawa tayo ng kwento. Pero hindi, siyempre, dahil may naghahanap kay Mami Divine, may naghahanap din kay Mateo, dahil nasanay na nga sila na parang kahit anong ganap ni Sarah, malaki o maliit, Mateo is around. Mukhang wala nga dyan si Matt. At mukhang wala si Matt. Siguro, sabi ni Matt, Baka walay No, man. mm. Kaya. Grabe naman yung Grabe hiwalay. naman yun. Hindi lang nakasama dun sa ano. Kaya bumalik na kay Daddy din. siguro parang sinabi na rin nila Or na... nagsumbong siya kay Daddy. Charot! Baka sabi ni Grabe. Mateo, let's give, kayo naman yan, kayo na. Parang let's give others a chance. Pero di ba? Others ba si Daddy? Oo. Hindi mabubuo itong moment na ito na biglaan lang. Kaya, pwede nating isipin talaga na maaaring matagal naman na talaga silang okay meron- at may meron- mga komunikasyon. Unti-unti lang tayo. Di ba? Hintayin na natin. Kung Hintayin kailan naman natin si yan. ano. Malay nyo, pag Mami D. nagka-baby na si Sarah, sabi nga nila, di ba, ang apo. Oo, yan talaga ang nagbubuklod. Charot! Correct. Diba? Ayun na. Actually, kasama si ano, Lumalambot ang puso ng mga si Mami lolo't tsaka si lola. Oo, Mateo sa iba. Cebu. Iba ang apo. Nasa Cebu yata sila. Pero- Sino ba? Si Mateo tsaka si Saan na napunta? Ang daming ano, May bago show si spekulasyon. Mateo. Yeah, May bago sa siyang show. YouTube. Oo. Nag-guest niya si Ryan at Juday. Si Yeah. Piolo, si... Doon For sa ano BNC yun, di ba? yun, hindi For- naman BNC. Oh, for... Billionaire yun, di ba? Naka-close Eh, na. kasi under siya sa billionaire. Oo, Kasi di- ano. Okay, sige. Abangan natin mga Ayaw Marites kung ano pa mga susunod dyan sa magkamangyan. Eto naman mga Marites, Ann Curtis, success ang photo op with heated rivalry star Nakita mo Connor yan? Story, yes. At pagkatapos nun, dumiretso siya sa Coachella at naiyak sa performance ng Bini. True, nagbabalik ang Ah. Bini. Hard, may ano. Bini pa rin, yes. Take it away, Connect mo pa easy din. to get, Yes! di ba? Easy to get. Ini bamboo. Dressed in blue, tito, si Ah. Ann Curtis Smith na nangangabogang ganda sa Blue Book Gala ng exclusive launch ng bagong high jewelry collection ng Tiffany & Company, tito, na ginanap recently sa New York City. Dressed in her stunning blue gown by Mark Baumgartner, nakasama ni Ann ang mga who's who in fashion and high society, tito, sa nasabing gala, kabilang ang house ambassadors ng Tiffany & Company na sina Amanda Seyfried, Greta Lee, Gabriel Union, at si Rosé ng Blackpink. Rosé, di ba? Ano, Rose? Hindi Rose. Rosé. Rosé. Pero deadma si Ann Fu sa lahat ng binanggit ko na yon at ang bukod tanging nagpa-picture siya ay kay Connor Story, who plays Ilya sa favorite nating hit show na Ganda ng Heated gown niya. Rivalry. Ayan.
sobrang favorite ni Ann ang nasabing queer hockey series. O, di ba? Remember sa Showtime, di ba? May ano doon, May banter sila. Oo, may banter sila ni Vice. Sabi niya, ang pinapanood ko ngayon, Heated Rivalry. Sabi kasi si Vice din mismo ay fan ng Heated Rivalry dito. So, pareho na sila naging fan dahil nanood nga si Ann. And after that, ay finalo na niya ni Ann sa SOCMED, si Connor at si Hudson Williams na co-star ni Connor doon sa sa show na yon. At panayan like niya sa post ng dalawa. Anyway, so ayun, success ang Ann dahil nga ayun. Ang isa sa mga VIP guest doon sa Blue Book Gala na yon, si Connor. Sabi niya, nag-comment si Mark Bautista, Ilya! Sabi niya, siyempre, alam mo na, nanonood si... I'm sure favorite din ni Mark yung show. Talaga? So yun. So nainggit ang mga akla sa sa post ni Ann. Akla sino akla? Sino? Like who? Listen nyo, Mary. Plastic na reaction. Pareho kayo. Pa-plastic na reaction. Anyway, tapos sabi naman... Grabe ka! Akla. Sweeping statement. Ang mga akla. Isa mga comment. Living her best life, sabi niya. Plus a Connor bonus meet, sabi ni Joey Mid-King, na isa pang akla. Hindi naman. Oo, correct. Girl yan si Joey Mid-King. Tapos, sabi naman ni clinch for the gods. Oh, and hi Connor, sabi ni comment yun ni Mark Baumgartner na gumawa ng gandarang gaw. Akla din. Another? Akla daw. Correct. Oh, walang dudang akla, di ba? Oh, ayun. So, siningit na iktit nga kay kay lola mong Ann, ang kita. Kaya ang sabi ng isa, Grabe, baklita. sabi ng isa, Ann, Parang nasa iyo- bata-bata pa noon. Sino? Sabi, nasa iyo na ang lahat. Kaya iwan mo na sa amin si Ilya, please lang. Sabi ng comment kaya. Anyway, from New York nga, Tito, ay lumarga naman ang at lumipad papunta ng West Coast at rumampa siya doon sa Coachella Music Fest. At pinanood niya roon ang set ng Bini sa Mojave Tent. Nung At naiyak siya. Friday. Yes, Friday doon. Weekend 2 yan. So proud of my BB girls. Ayan, sabi niya sa kanyang IG story. Literally sprinted 3 kilometers just to make it straight from NYC. Sabi niya, kasi talagang, pala dyan dito, ang haba ng lalakarin mo talaga bago mo natin yung mga venue. Yes, super walk galore ka dyan. Tapos naiyak siya dahil sobrang siyang na-touch sa performance ng Bini. Na finlast pa nga yun nga, finlast kasi sa screen lalo yung kaya mas Best lalo niya, naiyak yung mga Pinoy doon. Sa dulo, pinakita yung Philippine flag. Nandun din at super tili sa Bini sina Maja Salvador with husband Rambo Nunez, si Piolo Pascual, si Kyle Echari, Darren Espanto, AC Bonifacio, napatingin ka, Alexa Ilacad, and ABS-CBN President si CLK, Carlo Katigbak, dyan din. Ayun. So, siyempre, proud na In proud. that order? Yes. Inano ko talaga yun. Binlaking. Yun ang Para mag-react ka. Ayun, Tito. Napareact mo siya. Ayun, Tito. Siyempre, super proud yung mga kapamilya na, di ba, yung kanilang Bini girls, mga kapamilya girls, nandun sumasayaw sa stage. Very proudly silang. Sino muna ulit yung mga akla na gano'n? Muna nga nag-react si Mark. Sabi niya, Ilya! Ilya! Alam mo na, nanood si Mark. Ayun. In fairness, alam mo si Ann Curtis, kapag tumatabi siya sa mga Hollywood stars o Ay, sa mga nako, foreign nagbe-blend stars, siya. Nagbe-blend siya, no? Kapag nung Anne Hathaway Yes. tsaka Meryl Correct. Streep. Lalo Kasi na to si ito Tito, talaga. pwede sila maging partner sa pelikula. Correct. Ito nag-effort talaga siya kasi yan sobrang formal gala na talagang dress to the nines. Bagay sila ni Connor. Super exclusive yung event. Tapos, umawit pa dyan ang lola mo, Mariah Carey, at sinasabayan ni Ann habang... Talaga. I'm sure Sana natalo ni umakit Ann. siya sa stage. Sana umakit Muntik siya sa stage. na. I'm sure kinabahan ng lola mo. Ito Kay naman, Ann. Mama Marites. Mariah. Ito, That girl, sabing ganun kay Ann. after ng mga aklat, ang mga Marites. Matet, naman? pinatulan na ang mga bashers, lalo na dinadamay ang mga anak. PhD Marites mo yan. Yes. Oo, naging Pero bartag. alam nyo, itong si Matet talaga naman, in fairness, Oo, wala itong Walang kinatatakutan wala itong niya. takot na titahin, Majora yan. patulan tong mga nandadaot, o mga bashers, di ba? Natama lang din naman paminsan-minsan. Wag lang all the Wala time. mo pagpatol pala. Oo, pero may reason naman Meron namang si Matet para patulan.
bago yun natatandaan ko, di ba yung nagla-live selling siya? Pagkatapos, parang sinabihan siya na, parang laos ka na ba o yan na lang ginagawa mo or something, nag-ano ka na lang. Talagang kumuda siya doon. Saka yung dinamay din ata si si Superstar. Dun Oo, sa may comment. isa pa, Kaya oo. medyo naging ano na rin. Ngayon naman, nangyari din to sa puntod ni Superstar or the late Superstar Nora Honor. Di ba nga, na-report to ni Alan di last time, sila Matet, sila Lotlot, ay yung mga adopted children ni Ate Guy, nagkaroon sila ng tawag doon parang pamisa. Tapos si Iya naman, meron siya doon sa mismong puntod sa libingan ng mga bayani. So, parang wala na nga si Ian di ba Alan? Nung dumating si Matet doon sa libingan ng mga bayani. So, dahil doon, may mga nagko-comment. Yun, nakita na parang nakasimangot daw si Matet, nakasimangot daw yung mga anak. Bakit daw gano'n? Mga isnab, mga ganyan, kung ano-ano. Sa panahon pa na ngayon, napakainit at ano. So, parang naloka si Matet. Parang ang punto niya, so ano kami dito? Kailangan ba yung mga anak ko ay magsaya o mga, parang ang ano niya, tumawa, nandito Fiesta ba tayo to? sa puntod ng kanyang ina. Yan. At kaya napakwento pa si Matet, napasabi pa siya na wala kayong alam kung paano din naapektuhan yung mga bata, lalo na isang anak niya yata nung nag-pass away si Ate Guy, hawak-hawak yung kamay. kamay. Di ba di natin alam yan? So, Siyempre, pero alam mo naman, ang mga buzzers, makabas lang. So sabi ni Matet, yung mga buzzers ko pag pinatulan ko kayo, huwag kayong mapipikon. Durugan tayo. Talbog. Durugan tayo. With exclamation point. Durugan ng fest. Oo. Diyan ay- Let's go! Hindi pwedeng kayo lang ang salbahe. Pare-parehas tayong tao lang. Ibabalik ko lang ang ibinibigay nyo sa akin. Ako sa inyo, ayusin nyo, kanya-kanya ninyong pamilya bago nyo kami pakialamang apat. Magpo-post ako weekly ng mga stars natin na buzzers. Pansin ang gusto, papasikatin ko. Totoo ni Matet. Alam mo, pinost niya nga itong mga ilan, na mga Meron na. mga nambas, kagaya niyan. Is na ba mga anak? Ito, yung mga pangalan. Okay. Bakit parang ang pangit ng tingin ng mga anak, pansin ko lang. May ganun pa. Parang hindi maganda ugali ng mga anak. Grabe The naman. fan. Bakit nakasimangot? Pretending malungkot kuno. Kaloka Ay, naman. grabe Ay, naman. nakakaloka naman din talaga. Kaya sabi ni Matet, ayan, mga taing, sorry po, ayun ang word nandadamay ng mga bata. Ang init-init, gusto nyo umiti mga anak ko? Namatayan ng lola mga yan, hindi yan party. Hawak ni Miska ang kamay ng lola niya hanggang sa huli. Traumatic at masakit para sa bata. Gusto nyo kumaway-kaway, ngumiti? Anong nakakatuwa? Kung kakilala nyo sila, pakisabi sikat na sila. May mga nadadagdag pa. Totoo nga, nag-live pa nga si Matet Naghahanap ng mga bagong pasatawa ko dito. Naghahanap ng mga bagong pasisikatin. Day off muna yata nila ngayon. Linggo kasi, papakabait muna. Bukas na lang uli. Mula ngayon, hindi na kami ito pala, meron siyang binitiwang salita. Mula ngayon, hindi na kami pupunta sa LNMB, sa libingan ng mga bayani pag may okasyon. Day before or day after na lang. Lesson learned. Yun. So, sa akin naman, tama naman tong ginawa ni Matet dahil lalo na mga anak na niya na hindi naman mga artista or ano. Kasi naman may konti lang kayong di ka lang nakangiti or... Lalo na sa sitwasyon na yon, hindi nga naman yun party. Tsaka ano talaga yun, pagdadalamhati, Hati. panahon ng kahit masabihin mong anibersaryo yun. babanglok sana, Babanglok oo. sana. Still, syempre, hindi natin alam Ay, kung anong emosyon. sorry, nagbabanglok sana yata si Ate Gaya, no? Tama. 1 year na Oo, Kasi one. birthday to. Ano ba yung babanglok sa ilang days? Yun yung 1 1 year. year. 1 year. Oo, nagbabanglok sana. Babanlok Ito, sana. yung ano. Maiden. Nung Ay, April. Nung April. Ito, Nung okasyon na April. to. 16. Halos magkasunod lang sa April birthday ni Ate 16. Gaya. May si Ate Kay ang birthday. April 16 So ito siya. ang babanlok sa. Itong Nandito April. na ako. So next Babanlok month sa is pa 1 pala year ng ang... death. Birthday. Next month pa pala ang birthday. Yes. Okay, tama. Aura Brigela nag-post habang bumibili ng sanitary napkin at may caption na soon to be a biological woman.
Diba? Yes, O, Mr. Fu. Yun nga, nag-post itong si Aura Briguela na nasa grocery siya tapos meron siyang hawak na sanitary napkin. Tapos yun nga yung caption na sinabi niya. Soon to be biological woman. O, tapos may nag-comment na para sa kanya, ina-offend siya sa sinabi ni Aura. Ang pangalan niya ay Rika Matsuda. Sharing this with respect and clarity. Bilang isang babae at ina, I deeply value what my body has gone through, pregnancy, childbirth, and raising my children. Those are experiences that are real, physical, and deeply personal. I respect that everyone has their own identity and journey. However, using the term biological woman in a way that isn't medically accurate feels misplaced to me. There is a clear difference between identity and biology, and I believe both deserve to be understood properly. Ayan. Respect should always go both ways. Ayan. At medyo may mga mahaba pa siyang sinabi. Ngayon, nagpaliwanag si Aura dahil Yes. dyan. Sinagot niya. Sabi ni Aura Briguela, just to clear things up, that post was a joke. And it wasn't meant to be taken seriously at all. And yes, I'm fully aware of what biological means. I wouldn't joke about something I don't understand, which is why I didn't expect people to take it literally. But I also get why some people might have felt a certain way about it. That wasn't my intention at all. I have nothing but respect for women, and I recognize how real and valid your experiences and struggles are. I will never intentionally invalidate that. If it came across differently, then there's misunderstanding on how it was received versus how it was meant. Ayan. At the end of the day, it was just me being playful online, not something meant to hurt anyone. Let's keep it kind and not turn everything into hate. Oo, yan ang sabi ni Aura. So, hindi kasi si Aura, ano naman talaga Alam siya. mo yun, playful yan. Una, yung may pagkakomedyante naman talaga si Aura. So, di ba minsan, magpo-post siya, yung ganda-gandahan siya, ganyan. Minsan nga yung mga pambabash siya kanya na may kamukha siyang basketball player, sinasakyan na rin niya. Kumbaga, ganun talaga yung pa-content ni Aura. Magpagbardagulan yan, di ba? Oo. Pero minsan Pero naman kasi parang inaano na yung humor, nawawala na eh. Yes. Dahil sa Lahat na lang seryoso. Lahat na lang Oo. seryoso. Kaya nga, wala na yung mga sitcom kasi hindi ka na pwede mag-joke dahil lahat na lang maaapektuhan sa mga joke. Unlike nung mga unang panahon. Oo, Unang di ba? panahon natin. Parang overly sensitive na mga tao. Sobra. Na hindi ka na makapag-joke, lahat na lang talaga. Or ano ba, minsan gusto na lang Ika-cancel makakuda. May makakuda, may True, masabi. diba? Ito, obviously, nung pinoso ni, Wala naman. ni Aura, Alam mo naman handa talaga siyang doon sa mga magiging reaction. Kasi gano'n naman talaga Sabi ngayon. ko, So, ina-expect na niya. At tingnan mo, na-explain naman Na-explain niya na maayos. Prepared siya. Prepared Tingnan mo. siya, oo. Prepared ang lola mo At na saka sagot. yung personalidad niya, ako naman yun naniniwala naman. ako na walang intention. Siyempre, lang yun content lang yun. Gusto lang niya magbiro. Ito sa joke. Oo. Pero, alam Pero niya. ano, Na may Oo, mga no. magre-react at talaga magiging violent yung iba. So, True. ang ganda naman nung kanyang pagkaka-explain. Actually, maganda yung Maayos. pagkakapaliwanag ni Aura. Yes, kaya okay naman. Kasi ano rin yun, valid din na mag-react yung ibang tao. Very still. Meron na alam mo naman. Oo, kanya-kanya tayo Kanya-kanyang ng buhay. Iba yung dating sa kanila nun eh. Pero wala na. Iba na talaga ang Talaga panahon ba? ngayon. Kaya kita ko parang okay lang naman. Hindi, may iba kasi. Ayan, kaya nga. Pag kinlay mo na magiging biological woman ka, parang, hello, akla, wala Oo. gan. Pero obviously, Ganon. alam mo So, nang aano lang yan. Oo. Kaya Ako, nga. pero biro lang niya yun. Kaya parang ilusyon niya. Wala, ilusyon, or oo. Oo, gano'n. after niya ma-explain, pasable naman yung kaya. Ang ganda, maayos Parang naman ngayon yung hindi ka na pwede pagkaka-explain. mag-ilusyon eh. Oo, tsaka hindi ka na pwede magbiro. Yun nga. Oo. Ay, nako mga marites. Pinauso ngayon. Okay, mga marites. Kaya ang dami nagkakasakit sa ano. Ang dami mga di ba? Mga ilusyonada, maraming ide. Okay mga marites, ating oras na para sa pinakamainit na showbiz item. Pinakamainit. Ito na ang ating Chick of the Week brought to you by Mainit talaga. Ugbo 24/7. Mainit talaga. Dahil Rose. tama lang na ipagsama ang pinaka-inaabangang chika sa pinaka-nakakabusog na chibog. Order na sa naka-flash na link, mga marites. Siguradong yan ang best dahil solved kayo nonetheless, mga kamarites. Ugbo 24/7. Yun na nga. Mga marites. Yun na nga, pinakamainit. Mag-ex na sina John Lloyd Cruz at Elena Darna magkasama sa isang meeting. May niluluto bang project together? Alan D.,
easy to get, hard to get, unloving. Exciting pala yun na caption. Exciting. Oh, ayun nga. Tito Ellen Adarna and John Laguz in one show. Yun ang tanong. Agad naman nakakita sa post ng bossing ng GMA na si Miss Annette Gozon Valdez. Yes, Nakasama niya sa isang Tito, meeting lang mag-ex na sina Ellen at JLC na mukhang very happy naman sa picture, ha? In fairness, di ba? With Miss Tracy. Na super watch ng MU, di ba, Rose? Si Miss Tracy. Hello, sa Miss picture. Tracy. Ayan, andyan yung picture niyo, Miss Tracy. Yes. Kasama si Miss Tracy ng Sparkle at nakita ko rin sa isang picture naman si Mickey Gonzalez ng ng ko, fair use. Crown Artist Management ni Maha Salvador, nandiyan din siya kasama sa Pero si John Lloyd, bakit? Hindi na. Hindi na, Pero di ba? Oh. Pwede kasing baka naman kinuha niya on a to personal represent- basis. Oo, si Okay. Oo, si ni Lloydie, si Mickey kasi ka-close niya talaga 'yon. So ang ang caption diyan ni Miss Annette Tito ay ending the work week with exciting conversations. 'Yan. Oh, di ba? At ang happy naman Na-excite talaga ka. ako? Pwede lang. Kasi ang ganda nilang tignan Parang Yun pala, happy. oh. Hindi na sinagot ni Miss Annette, di ba? Nawali naman. Ito nga, sa kanina nga, tinanong ko si Miss Annette at sabi ko, para saan po yung yung meeting nyo Post. ngayon? O may niluluto ba kayo na show for Ellen and JLC? Ang sagot niya ay exploring lang muna. Ayan, sabi niya. Sabi ko, so exploring a possible show together? Ang sagot niya ay yes. With smiley emoji. Talaga? Ayun. Oo, malay parang mo, di ba? kino-confirm, di ba? Ayun. Total naman, ayos naman yung dalawa, di ba? So mukhang Tito, may posibilidad talaga na magka-show sa GMA ang dalawa dahil nga okay sila, 'di ba? Ang suggestion ng ilang netizens ay sitcom ang ibigay dahil natural daw na nakakaaliw naman talaga si Ellen, Ellen, 'di ba? Nanggaling din naman sila sa sitcom. Bago ang lahat. Bagong lahat ba? Sita? Si Sitcom. John Lloyd at saka si Ellen. Ellen. Okay. Nag-sitcom ba si... Yes, sa ABS. Okay. Silang dalawa magkasama? Kasama dun sa sitcom. Pumasok si Ellen dun sa sitcom nila ni Tony Gonzaga. Okay. Yun yung sa ABS. Pero si Yeah. Lloyd rin kasi nag-sitcom na with GMA. Yeah. Oo nga. Kasi- na Mary Wine ngayon. Pero yung Napanood niya, pero yung sitcom nila ni Ellen, doon nga nangyari lahat. Nawala si Lloydie, nawala si Ellen. Nagtuloy-tuloy pa rin yung sitcom for a while. Nagkatikiman yung dalawa. Di ba? Ay, for sure. Oh. Sino nagkatikima? Yung dalawang sa out of Nabuo si there. Elias pala. May nabuong ron. Oo. So, kumbaga meron na silang Home di Sweetie ba? Home yata. Oo. I'm not Yun yung kay Tony, di ba? yun. So meron na silang training, kumbaga, Rose, naggaling na sila sa sitcom. yes. At saka alam nga natin si Lloydie mismo, ayaw niya ng teleserye, Tito. Correct. Ayaw na niya. So mukhang mas may posibilidad yun na Sitcom uli. Yes, sitcom. Siguro dahil nga puro replay yung nasa GNTV, talaga. pinapalabas yung... Sino kasama niyo doon sa sitcom na yun? Na GMA? Si Tony? Hindi. Hindi, Tama si sa Tony. Ay, yung sitcom ni John Lloyd. Sa GMA. Sila Miles. Yes. Sila Miles. Si Miles, sino oo. pa ba? Wala siyang partner na girl na... Walang Love team! Hindi, Wala. parang nag-guess-guess. Parang may Fake mga de Silva guess-guess yata. lang. Mga mga guess-guess Parang mga lang. guess-guess. Si Carmi Tito Bobot. Martin Basta yung... natatandaan ko yan, Bobot pinus ang ni John Lloyd yung sitcom na yon kasi ang talagang goal niya doon, mabigyan ng work, makatulong sa grupo nila, Direct Bobot Mortiz, Oo. ayan, yung mga dating kasama niya rin Dun sa Home IBS, City oo, Home okay. halos. Yun. Very good. Tama. Matuloy, di Tapos ba? yun. So, yun lang nga dito. Obviously, okay na okay yung dalawa. Bukod sa co-parenting nila kay Elias, friends naman talaga sila, di ba? Dahil, di ba, last month, nag-amanpulo pa sila, di ba? Saya-saya ng bonding nila doon. So, Wala pati man. si girlfriend ni, Si ni Lloyd, Jan- si Yeah. Isabel, Isabel. si Wala naman Isabel yata. Reyes. Isabel Santos. Wala rin Yun rin, problema, Ibigan di ba? din ni Ellen. Oo. So, mukhang walang problema. For the mag-ex to work together. Ayun. Thank you, Alan Reyes. Oo. Hindi, naman siya? Isabel Reyes Santos naman siya. May Reyes yung pala cook. Oo. Tapos, family friend din kasi si Ellen ni Miss Annette. Kaya, sinabi niya yan, diba? kaya hindi tayo magugulat kung papayag ko True. na to do a sitcom or any show with GMA. Ayun dito. At siguro, darating din yung time na si Ellen naman at si Derek ay magiging okay din. Sa tingin mo, Tito? Palagay ko hindi. Ha?
Grabe, tinuldukan mo na. Pero pwede rin na in the future kasi may anak sila eh. Oo. Kasi Kung diba, walang anak yan, pwedeng wala na. Oh, yan, End na. Oh, tsaka, time heal all wounds naman, Tito, di ba? Pero may girlfriend si John Lloyd. Oo nga, hindi naman ano. Hindi, Sabi mo magkabalikan, sorry. Hindi magkabalikan, maging okay. din. Okay. Oo Oh, naman. kasi tingnan mo, ang anak sila. ganda-ganda ng relasyon ng dalawa. Co-parenting tapos friend sila. Tsaka parang Ellen has good words for John Lloyd for the past, Correct. So, sa tingin mo, darating din yung time with days Derek and naman. Siguro Hindi with pa Derek eh. lang, baka matatagal. Hindi Kasi pa si ngayon. John Lloyd at si Ellen, kung papansinin nyo, hindi sila nagsalita ng hindi maganda sa isa't isa. Di ba? Walang ganon. Wala talaga. Walang away-away, walang anything. Kasi magaganda naman talaga experience din pagdating sa financial. Ayun na nga, oo. Eh, kay Hindi Derek, ganun kay Derek. Yeah, kay Derek kasi, kung pakikinggan natin ang mga sinabi ni Ellen, pwede mo sabihin talaga na hindi maganda yung Hindi pa ngayon. experience kumbaga. niya Oo, with so, Derek. pwedeng hindi pa ngayon. Pero feeling ko, in the future, Time, kasi nga may anak sila eh. Take two mo nga, luma na kayo. Kahit paano, medyo mag-slow down yan. Dahil may anak eh, sa kapag malaki na lalo si, anong pangalan ni... Lily. Lily. Mas, siyempre, magkatanong na yan. At saka nga, time heals. All wounds. Bagong-bago. Para lang yung money is the root. Oo. Okay, mga Marites. Yan ba ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7. Ay, para naman sa ating mga Marites na gusto ng exclusive showbiz scoop, sali na sa ating Facebook community group. I-click lang ang pinned link sa live chat at sumama na sa beloved Marites University Community. Updated ka na nga, may exclusive ka pa. Sama na at mag-like, share, and subscribe na rin sa MU Entertainment YouTube channel. Gora, mga Marites. Ito, Kiko Estrada, emotional na sa pagtatapos ng series niya, Totoy Bato, at inaalay sa Lolo Paquito ang kanyang performance. Wow. May video ba tayo? Natanong ko yan kung ano yung feeling niya. Kasi nga, yung kanyang unang series, yung Lumuhod Ka Lang sa Lupa, almost 1 year. At yung TV5. Totoy Bato, yung latest Totoy Bato, magtatapos this week po yan hanggang sa Sabado, hanggang Biyernes. Ayun. naman pala May si papasok Jano, daw Totoy siyang... Bato. Oo. Ayan. Is it Pakinggan po Rafael natin Rosel? itong kanyang Sagot. sagot tungkol dyan, tsaka kung bakit naalala niya si Paquito Diaz po na kanyang lolo. Ay. Ay, walang konti. Yung mga tao sa iyo. Yeah. Kasi sa Totoy Bato, anong pwede lumod ka sa lupa? Dahil ba sa kagwapuhan mo? Dahil sa galing mo? Or what? Siguro, Tito June, yung pagmamahal natin sa craft natin. Nakakakuha Yung ng pagmamahal sa pagiging artista. Yung pagmamahal sa pag-aarte itself. Yung pagmamahal sa pagbigay ng magandang produkto sa tao. Magandang content, magandang klaseng serye. Yung makapagdamdamin. Tama ba, Direk? Tama. Makapagdamdamin. additional aircon. Makapagdamdamin. Ano? Yun. Hindi nyo na ano yung kay Paquito Diaz. May sinabi siya rin. Anyway, abangan niyo po yung Ano sabi magtatapos. niya? Basta, Ano sabi niya about Paquito? sabi lang niya, inaalala niya yung performance niya sa Totoy Bato, sa Lolo Paquito niya, na kung si Paquito Diaz, kontrabida ninyo, siya sa akin ang bida. Bida sa puso ko, sabi niya. At saka bida naman din siya dito, di ba? Oo, Ang kaya- kontrabida niya ay si Diego. Tama ba? Diego. Iyon. Diego Loizaga. Diego Loizaga. Hindi yung Diego De Pino. Si Diego ang kontrabida. Yan nasa harapan natin. Yeah, Si panoorin niyo Diego po yan. Dicino ba? Oo. Okay, Yun. mga Marites. Ito no, Film Academy of the Philippines nagpaalala sa mga award-giving bodies Ayan. tungkol sa Yun na. pagprotekta Ayan. ng mga screener. Mr. Fu. Correct. Actually, nasagap Meron- yan. oh, Bago pa meron lumabas yung Film Academy, tineme na yan. But anyway, ang sinasabing screeners, ako nga rin, sorry, ngayon ko lang nalaman yun yung palang tawag Screeners, doon. yun, oh. So screeners, yun po yung material na nanggagaling sa mga producer or sa mga film outfit na hinihiram ng award-giving body para ma-screen nila. Halimbawa, hindi ko alam kailan ba kinukuha, pag nominated na o hindi pa. Parang hindi pa.
Kung bawa, Pag- bawa pelikula siya for this year, kukuha sila ng mga pelikula na possible na pwede maging nominado, i-screen yon ng mga miyembro ng award-giving body para magbubutuhan sila kung ino-nominate ba nila bilang Best Picture o may manonominate ba doon na Best Actor or Best Actress. So screener ang tawag doon sa material. But that material is exclusive lamang para sa screening committee Doon lang yun. ng award-giving body. So, ibig sabihin, dapat pangalagaan nila yon. May violators naman dun eh. Yes. Oo. At meron yung caption sa ilalim na for screening screening purposes. purposes. Violator. Ng kung sino man ang nanghingi. Kung sino nanghingi. So, meron kasing isang naging sitwasyon na isang award-giving body ang humingi ng screeners sa isang malaking film outfit. Eh, syempre, nakagawian na naman yan, lalo na award-giving season na ngayon. So, ibinigay yung material, kaso bigla na lang itong na-upload sa YouTube. Do syempre, nagalit yung producer at Siyempre. na-alarma yung iba pang mga producers na nagbibigay ng screener sa mga award-giving bodies. Kaya naiparating ito sa Film Academy of the Philippines. At sinabi nga na the Academy reminds all award-giving bodies and organizations that receive screeners that submitted files and links must be handled with care and accountability. Any unauthorized sharing, uploading, forwarding, or misuse is a criminal act and a serious breach of trust that harm producers, filmmakers, and the workers whose labor made the film possible. Any institution that receives a screener must be able to guarantee that the work is secure. So, at medyo mahaba pa yung sinabi. But basically, may paalala lamang sila na pangalagaan naman yung ibinibigay na screener dun sa mga award-giving body. Kasi nga, sa sistemang ito, trust talaga ang ibinibigay ng producer sa award-giving body na Nagre-review. na para magre-review o magsi-screen kung magiging nominado ang isang pelikula o isang artista sa kanilang award-giving. Meron daw, di ba? Meron nag-violate, di ba? Ito nga, ayun, yung binanggit ko nga kanina, kaya yan naglabas kasi naiparating sa okay. Film Academy na meron nga isang award-giving body. Well, yung una kong balita, isang award-giving body. Sino yun? Ha? Wala naman lumabas. May alam Friends ako, mo pero- sila. Charot. Ayun na. Ayaman na. Sinabihan Ayaman ko na na. yan. Sinabihan mo na ba? Explain nga eh. Pero Pero kasi- sabi, Nakawindang naman Hindi, talaga. ako naman, feeling, Oh, bakit naman nun? Hindi, feeling ako naman, naniniwala naman ako na yung humingi, hindi naman siya yung nag-upload. Oo, hindi. Oo. Ang naging sistema, syempre, halimbawa tayo, membro tayo. Tatlo raw ang may hawak. Oh. Tama ba? Alam So niyo? baka na-share sa mga kaibigan. Apat pa pala. Apat sila. Aray ko. So, Na-share Hindi, sa akala ko nga, kaibigan. na-share na sa lahat ng Naman members. kailangan apat silang may hawak. Na may ganun. Sila yung mga siguro, heads. Sila, Oh, nandun ako. ng committee. hindi, pero hindi naman din siguro sila ang nag-upload. Hindi na natin alam. Hindi natin alam. kasi Actually, para- ang una kong either one of the members, pero according to, sabi niya sa akin, hindi pa raw niya na-send doon sa, nasa kanila pala mga heads, sa apat pa lang na Hindi, baka ang committee, yung nakausap ko naman na nagbalita sa akin yan, ang iniisip nila, kasi syempre, kakilala naman talaga nila itong award-giving body na humihingi naman at humihingi At ng matagal screeners. na itong award-giving At matagal na itong award-giving body na to. Kaya nga nung isang tawag lang, naibigay agad yung materials eh. Ang iniisip nitong source na tumawag sa akin, sabi niya, baka daw itong, kung yung apat na yan or isa sa kanila, baka na-share sa kaibigan Pwede or... rin yun. Ay, may Pwede, kopya oo. ako ng... Na actually, hindi niya dapat sobrang ginawa. mali yun. Na hindi niya Oo. dapat ginawa. Yun nga. Kasi sa iyo lang pinagkatiwala, sa club niyo lang yan. Correct. Hindi Oo, pwede kaya diba? feeling ko doon yan. nag-leak kasi nga, parang ako naman, parang ang nawiwirduhan lang ako na mismong miyembro ng award-giving body ang pumunta sa YT at mag-upload. Hindi. Oh. Palagay ko nga yan, tama ka. Maaring may May pinahiram pagpasahan. na kopya May kung pina- sino man. Ang alam ko, kaya galit na galit din yung production. Kasi nga, may agreement with streaming app. Yes. Na, Oo. Siyempre, pagka gano'n, yun ang dapat unang lalabasan. Hindi, yun din. Tsaka syempre, alam naman natin, kasi parang piracy na yung dating Yes. nito. So, tsaka nga, may usapan yung film producer sa isang streaming app na doon lang ipapalabas doon. At Kaya dapat dahil- hindi lumabas sa ibang At dahil platform. may violator doon sa mismong screener, alam na napag-alam kung kanino galing yung kasi nga alam na
Diba? Oo, Matitrace na. matitrace. Ay! Sa ano ko ito pinadala? Sa ganong award-winning body. Correct. Which is, maling-mali Siyempre. na upload siya sa YouTube dito kasi may mga Oo naman. dealings yung mga Oo. producer na yan. Kung kailan Oo. nila ilalabas sa streaming yung pelikulang yun. So, na-violate na agad yun. Correct. Kaya subject yun for may legal action na gawin sa kanila. Oo. Madidimanda pa sila. Alam mo Siyempre, yun? diba? Correct. At saka Kaya parang... ang lala Pwede talaga Tsaka sa silang galit ni criminal ano Sobrang, nga yan. oo. At Sobrang lala talaga. At sa nun. galit ni producer, mukhang talagang... Ibaban daw eh. Ewan ko Oo, kung mukhang totoo yun. talagang gagawa sila ng aksyon Legal dahil action. lalo't lalo pa na pinagkatiwala, pangalawa, paraan ng piracy, pangatlo, yun nga merong kontrata sa streaming app. Correct. Sino nakakabaliw doon? Yun lang. So, Ayan. Talagang pag nanghiram ka ng ganyan, Sa amin kay binigyan Honey ka na, you Biray. have to, alam mo nga, keep it. You ay, have actually, to mali nga protect yung it. kalakaran na yan, Rose. Dati Actually, naman talaga yes. nanonood tayo Nanonood, oo. ng pelikula, di ba? Tayo Sa yung mismong kumukuha. sinihan, tapos tayo Doon kayo mismo. Naghahanap Actually, tayo akala ng- kong, kaya nung sinabi sa akin, yun nung una pa nga, akala ko yung screener, sorry, nga lang. Akala ko screener, tao. Hindi, alam niyo So inulit ko, ulit, Hindi, oo. sabi ko, sabi ko, bakit kailangan pang humingi? Actually, mali nga yung ganun. Di ba dapat nanonood na lang? Yes. Alam mo, natatandaan ko before, di ba nung meron pang sinihan yung New Frontier, doon tayo nanonood madalas. Yes. Tapos, hindi iniiwan sa atin yung kopya. Natatandaan ko yun eh, hinihintay, may ganon. Halimbawa, Meron- kasi, may tao. siyempre gusto din nila yung magandang quality yung panoorin natin, i-review. So, ang ginagawa, pupunta doon yung tao from the production. production, May Oh, kung representative. 2 oras natin yung panonoorin, hihintayin niya, after mong panoorin, Get. kukunin din niya. At least, walang chance for piracy or So, kung ano man. Ngayon, Rose, ibang-iba na ang anong panahon. Actually, ang pinadala sa kanila, link lang. Link. Kasi doon ka na sa Link lang? Yes, doon sa link na yun, pumunta ka na sa... Google Drive, parang ganon. Sobrang modern na ng panahon, Rose. I diba? So, see. hindi mo na kailangan magpadala ng USB kung ano man, di ba? Yung link na yun. Kaso mas delikado. Ang may access lang talaga dapat doon, kayo. Kung Yeah. tutuusin. Kasi nga, di ba, dapat protected Nako. yun ng ano ganon. So, ibang klase talaga yung ano mo pa yun. Ma-upload mo pa somewhere. Isang malaking kabaliwan. Correct. Yes. Ayan, June. Nahanap ka ni Honey Biray. Nakita ko nga. Honey Veray, message mo ako sa IG, TikTok. Oo. Pwede mo ko i-message doon. Sama mo Alright. kami, Honey Biray, ha? Okay, mga Martes. Solve ba kayo, mga Martes, sa dami ng chismis? Okay, yan po, isang linggong Chismis! chismis!